Hindi sila magkasing size. Mas mahaba yung nasa modified crossbar compare sa original. Nakalimutan ko palang sabihin, may kasama palang nuts din to. Na ganito siyang kakapal. Yan, pagkabit nito, ayan, makikita nyo itong pinakadulo. Dito yung ilalagay. I-adjust pa natin to kasi nasa harapan siya. Gagawin natin, dapat ito nasa top. Para mapili mo yan, kung halimbawa yan ang gusto mo, ang gagawin mo lang dyan ay i-enter mo lang, isi-set mo siya. Ito, enter. Yung set, enter. Yan. Merong sports, style, adventure, at city. So, merong 4 na pwede niyong pagpilian. Kapag meron ng zone test application, ito kasing DRL, mapapalitan ng ibang kulay yan. Kakwentuhan, magandang araw sa inyo at ngayon ay pag-uusapan natin ang isang modified windshield crossbar. Mamaya papakita natin kung paano i-install yun sa ating motorsiklong Zontes 400G. Pero yung regarding sa ORCR ay nakausap natin yung Bristol Caloocan. Ang sabi ay sa second week of May pa daw mai-release ang ORCR natin. So matagal-tagal pa yung ating hihintayin at matagal-tagal pa yung ating pagbiyahe na gamit ang ating motorsiklo. So, bago yan, i-unbox natin ang ating modified windshield crossbar para sa ating Zontes 400G. Hindi naman tayo masyadong ready, pero ito yung ating modified windshield crossbar. Ito yung ating i-unbox maya-maya lang. At sabi sa inyo, hindi tayo ready. Lahat yan nasa compartment ng ating Zontes 400G. Ito, makikita nyo, yan, ito yung inilalagay din sa ating windshield crossbar. So, makikita nyo yung thread. Ito ay, ang size nito ay M10 male thread at isang M8 male thread. Then, nabili natin ito lahat kay Shopee. Ito yung double thread para sa head ball. Okay? Ito yung head ball ay ang size nito ay 1 inch or 25 millimeters. Pareho po yan. Kagandahan dito, meron tayong for security na hindi basta-basta mabubuksan itong o ma-unscrew itong ating double thread na item, no? Yan, okay. So ngayon, may gunting tayo at i-unbox natin ang ating windshield modified crossbar. Natanggal na natin yung plastic. So nagkaroon na ng technical problem sa ating camera. Ang akala namin kanina ay naka-record na. So yung pala ay hindi. At buti na lang kamo ay tama yung item na nasa loob ng box na ito. Ngayon ay natanggal na natin yung sealed niya, no? Ngayon ay bubuksan natin ulit para makita natin kung ano yung nilalaman ng box na ito. Ito yung modified windshield crossbar. Yan, ito, saan to nilalagay? Okay, so ipapakita natin, dito po yan nilalagay. Yan, dito natin ikakabit yan at yan, ganyan po siya. Ganyan yung magiging dating yan. Okay? Napaka no, gumanda yung forma ng ating dashboard dahil sa modified windshield crossbar. Ngayon, ipapakita natin kung paano ikakabit nga itong crossbar dito sa harapan. Ngayon, merong kasing special tools dito, hindi lang basta-basta Allen wrench yan. So, ang tawag dyan ay Torx flower design siya. Ngayon, kasi ang Allen wrench ay hexagon siya. Marami siyang, parang 8 yata yung kanto niya. Ito ay flower design. Ngayon, ano ba ang nasa loob ng box ng modified windshield crossbar?
Una-una, merong manual, instruction kung paano siya ikakabit at meron din kasamang Allen wrench. Ngayon ay meron ding dalawang tornilyo. So mamaya titignan natin kung magagamit natin ito o yung isang original na tornilyo yung gagamitin. Okay. So ngayon ay install na natin ang ating modified windshield crossbar. Ito yung ating tools na gagamitin. Ito yung Torx key. Ito yung gagamitin para sa pag-unscrew ng tornilyo dito. Then, yan, ipapakita na natin itong threading na dalawang male na isang M10 at isang M8. So, meron din tayong Allen wrench na isang set din. Yan, ito ay ilalabas na po natin lahat. Tatanggalin natin ang ating screw dito. Pero itong windshield ay hindi muna natin tatanggalin. Kasi tingin ko ay kaya naman natin tanggalin. No? Kasi nung kinabit natin yung maling item, yung maling sukat, nakabit naman natin. Ngayon ay tatanggalin natin siya. Paano ba ito? Meron kasama siyang nuts yung tanggal natin. So tignan natin kung magkasing size ba sila ng okay no. Hindi sila magkasing size, mas mahaba yung nasa modified crossbar compare sa original na ito no. So tignan natin kung magagamit natin itong original na to compare dito. Nakalimutan ko palang sabihin, may kasama palang nuts din to. Ganito siyang kakapal. Ganito siyang kapal. Para hindi magasgasan itong side nito. Yan ito. Ipapasok lang natin yan dito. Yan ganyan po siya. So kabila po yan. So dalawa yan. So papasok lang din natin yan. Okay? Hindi lang natin alam kung aabot ito. Mukhang hindi nga siya aabot. So, subukan pa rin natin. Yan, pagkabit nito, ayan, makikita nyo itong pinakadulo. Dito yung ilalagay. Dito. Yan. Yan, para ano yan para mag-lock siya. Yan siya. Alright. So, tignan natin kung aabot atong screw. Itong kabila ay ilalagay din natin dito. So mahirap din ikabit. Yan. Kasi itong screw na to connected sa natin sa TFT color display. Yan. So makikita niyo gumagalaw siya. So kasama yung TFT display. So kailangan natin mahigpitan itong screw na to. Ayun, madali lang siyang ipasok doon sa pinakadulo niya. Ito siya sa dulo niya. Yan, ito yung magsisilbing lock din. So yan, napaka-simple lang. I-adjust pa natin to kasi nasa harapan siya. So ang gagawin natin, dapat ito nasa top. So para malagay natin itong thread na to. Yan dito, para malagay natin. May mga tools naman tayo dito na gagamitin para sa pag-adjust. Yung ball muna yung ilalagay natin kasi masyadong makipot
yung paglalagay natin kasi may windshield. Yan, ito yung key niya. Special key na tanging siya lang yung makaka-unscrew na ito. Okay, pasok. Ilalagay natin ang ito naman kakwento, pag-uusapan naman natin ang ating TFT display o yung tinatawag na dashboard, yung 8 inches na TFT dashboard ni Zontes 400G. Ang laki na ito, no? Tara, samahan niyo ako at sisilipin natin kung ano ba yung mga nasa loob ng ating TFT colored display. Ito kakwento, nasa TFT color display na tayo ng ating Zontes 400G. Ngayon, papaano mapunta mismo sa loob niyan? Okay, may makita tayong button dito sa bandang kaliwa, ay may set at merong mode. Ngayon, ito yung set, ito yung tinatawag na enter. Then yung mode, ito yung tinatawag na select. Okay? So, ang gagawin natin para mapunta tayo sa mismong loob, itong set ay ipipress natin hold ng at least 2 seconds para mapunta tayo mismo sa settings. Alright, so nasa loob na tayo mismo ng settings. Ngayon, ano-ano bang meron dito sa display niya? So meron tayong nakikitang 5 icon. Ngayon, para makita natin, ngayon ito yung select. So ito yung select para makita natin yung iba pang mga icons na yan. So mode, select, yan, interface, information, DVR, at ride control. Okay? Sa unang-una muna yung pag-usapan natin yung settings. So, ang gagawin natin para mapasok natin yung pinakaloob niyan ay i-press natin i-click natin yung set since ito yung enter. Ayan. Sa loob niyan ay meron tayong makikitang 5 icon. Ano ba yung mga 5 icon na yan? Ito yung clock, Bluetooth, unit, language, at brightness. Okay, sa simula muna tayo sa clock. Okay? Para mapuntahan natin yan, para ma-select mo yung self-calibration at yung manual settings, ang gagawin natin, enter natin itong set na to. So, nakikita nyo, naka-highlight na yan. Pag naka-highlight na, ibig sabihin, pwede na kayong pumili ng self-calibration all or manual settings. So, okay, paano mag-select? Ito yung mode, ito yung selection niya. Para mag-move yan, select na natin. Okay? Okay, itong self-calibration, hindi pa siya nagpa-function. So, ang mangyayari, pag na-click natin yan, i-enter natin yan, try natin So, ang gagawin yan, may back option. So, ibig sabihin, hindi pa nagpa-function itong calibration. Hintayin lang natin yung update ng mismong unit natin na manggagaling mismo kay Zontes. Back, so ang gagawin lang natin is set lang natin ulit, no? Enter para mabalik tayo dito sa choices na yan. So ang gagawin natin, dito muna tayo sa manual settings. So ang gagawin natin para mapunta tayo dyan, mag-enter tayo. Ito, set. Yan. Nandito yan, no? Ito yung year, month, at yung day. Ngayon, ito naman yung time, no? Kasi naka 24 hours tayo. Since nagbi-blink yan,
pwede mo na yan palitan. So, ang gagawin lang natin, sa select lang tayo. Yan. So, makikita nyo, gumagalaw na siya. Since year 2025 tayo, syempre, year 2025 yung ilalagay natin. Okay, para mag-move yan, okay, ang gagawin lang natin is enter. Ito yung set. Yan. Okay na yan. Then, April 4 ngayon. April 18 ngayon. Biyernes Santo ngayon. At yung time naman, since naka 24 hours tayo, 5 o'clock yan, 17. 5:40 na po yan. Okay na yan. So, ibig sabihin, naka-set up na tayo ng ating clock. Ngayon, pupunta naman tayo sa susunod na icon. Ito yung Bluetooth. Yan, yung Bluetooth na yan, ano ba ang meron dyan sa loob na yan? Okay, para mapunta tayo dyan ulit, ang gagawin natin, mag-enter tayo dito. Ito yung set. Yan, nag-highlight na siya. May mga choices siya, no? Yan. Yan. Since yung ating Bluetooth ay naka-on, ipapakita dito ay turn off Bluetooth. Huwag po tayong malilito, no? Kapag nakalagay dyan ay turn off, ibig sabihin yung Bluetooth natin ay naka-turn on. Ngayon, sa mga Bluetooth na yan, ano-ano ba ang makikita mo dyan? So, merong mobile Bluetooth at headphone Bluetooth. So, may mga choices pa rin, no? At yung lastly ay delete connection. Since wala pa tayong i-connect, no? Hindi pa kasi natin natatry yung paano mag-connect ng mobile Bluetooth at ng headphone. Okay? Yan. So, magbabak muna tayo at gagawin natin yan. Titignan natin kung ano ba yung meron dyan. Back muna tayo. Yan. Okay. Dito naman tayo sa unit, no? Dito sa unit na yan, meron tayong makikitang kilometer per hour at mileage per hour. So, since nasa Philippines naman tayo, ang ginagamit naman natin ay usually ay kilometer per hour. Paano mag-select dyan? Tulad nung nabanggit natin kanina, so i-enter lang natin yan at ma-highlight dito. So, ibig sabihin, pwede na tayong pumili. Yan. Para mapili mo yan, ang gagawin mo lang dyan ay enter at mapupunta na tayo sa back. So, select lang natin at dito naman tayo sa ating language. Sa language, of course, naka-default yan, English. Yan. Wala nang ibang, may mga language yan. So, ayoko kasi mapili yung ibang language. Baka kasi hindi natin maintindihan. Kaya, okay na tayo dyan. Pupunta na tayo ngayon sa brightness. So, sa brightness naman, naka-auto yan. Anong ibig sabihin dyan, naka-auto? Ngayon, pag naka-auto yan, kapag mataas o matirik yung sikat ng araw, ang gagawin ng ating TFT color display ay iba-bright niya, no? Para maging visible sa atin, no? Yan ang trabaho ng auto kapag naka-setup tayo ng auto. Pwede ka naman pumili diyan. Ayan, naka-highlight na. Pwede naman pumili na 1, 2, 3, 4, ayan, 5. Ito mas malinaw. Gagawin na natin auto yan. Yan, siya na ang bahala kasi may sensor yan, siya na ang bahala na magtimpla ng brightness para sa iyo. Okay, tapos na tayo sa settings. Susunod naman natin ay ang interface. Dito ay sa interface, meron tayong 4 na klase. Ano ba yon? Unang-una, sports, style, adventure, city, at isang connection. So ito, hindi pa natin to malamang ito yung map. No, kasi ang alam ko, kailangan mo ng zone test application para magamit mo yan. Okay, ang pag-uusapan muna natin ay yung mga interface nito. Para mapili mo yan, kung halimbawa yan ang gusto mo, ang gagawin mo lang dyan ay i-enter mo lang, isi-set mo siya. Ito, enter. Yung set, enter. Yan. So, ito na yung pinaka-interface mo o yung dashboard na makikita mo. Sports, interface, style,
Ito naman yung adventure. Ito naman yung city. Yan, napakita na natin yung mga interface natin, no? Merong sports, style, adventure, at city. So, merong apat na pwede niyong pagpilian. Kung ano yung choices nyo, lahat naman yan magaganda. Pero mostly kasi, mas okay ako sa sports kasi. Yan, kasi dito ay makikita mo halos lahat, no? At saka very, very visible sa akin, no? Yan, nakita yung gas indicator, temperature, yung odo. So, makita mo dyan. Yan, trip, average, kilometer per hour. Ito yung RPM, speed. Ito yung PSI naman niya. ABS, at may makita dyan yung traction control kapag naka-on yung ating engine. Yan, dito naman tayo sa connections. Dapat dito, pagkakaalam natin, dapat meron kang zone test application. So, ang gagawin natin, try lang natin i-press itong button na to. Yan, merong QR code. So, ang gagawin natin, i-scan natin yung QR code. So, click na natin yung Android. So, hindi siya nakiklik, no? Pero, ano siya, loading siya. Yan, ang sabi ng Bristol, wala pa daw application si Zontes. Ito, may nagpakita. So, try lang natin download. Kapag meron ng Zontes application, ito kasing DRL, mapapalitan ng ibang kulay yan. Which is good, no? Kung ganun, kung totoo yung sinasabi nila. Yan ang sabi. So, hintay lang natin magkaroon tayo ng lahat ng mga zone test owners na magkaroon ng zone test application. Titignan natin kung ano yung meron sa mismong application. Pero ang number one na sinabi nila, itong DRL ay mapapalitan mo ng kulay o makakustomize mo. Diba? Ganda. Ang ganda ng ating zone test. Ito, natapos na natin ma-download yung zone test applications. Package installer. Install. Open. Zone Test Smart. Android is blocking this app. Agree? Okay, may login pa, no? Ano kaya ito login? Enter your account number. Hindi ko alam kung ano yung account number na sinasabi nito. Okay, sa new user registration. Dito sa connections, kailangan talaga ng zone test application. Pero mukhang hindi pa talaga okay kasi nung ini-input na natin yung password natin, nag-error siya. Pero tama naman. Hintay lang natin kung ano yung magiging updates dito kay zone test application. Okay, let's moving forward tayo. Sa information naman tayo. Sa loob ng information, meron tayong makikita ang informations, distance before maintenance, TPMS settings. Okay, sa information muna tayo. Since wala pa tayong zone test application, so hindi pa natin makukuha yan. Okay, dito naman sa reset, ito yung nilalagay nilang information sa maintenance.
dapat ito yung nakita natin na dapat 500 kilometers, maintenance mo na, ayan, ina-notify ka. Then next is yung TPMS settings. So dito naman, yan na-highlight, TPMS on, at makita yan, unit, meron pang TPMS learned, kabilaan po yan, harap, at likod. Tama, no? Yan. Since naka-on naman yan, mukhang okay na tayo dyan. So, wala na tayong gagalawin dyan. Okay, so next tayo, no? Tapos na tayo sa information. Dito naman tayo sa DVR. Sa DVR naman, dito makikita lahat ng mga recording at yung front and back camera. Pwede natin masilip dyan. Okay, sa loob ng DVR, meron yan DVR settings, DVR display, at DVR playback. Dito sa loob mismo sa DVR settings, meron yang start recording. So, kanina nag-delete lang tayo kasi meron tayong existing. So, ang gagawin natin, magmamanual tayo, i-enter lang natin. Yan, pag-enter, yan, okay na yan, no? Mamaya sisilipin na lang natin kung may nag-record ba talaga. Okay? Meron yan, ito, dito sa DVR display, meron dyan front camera at rear camera. Okay, sumobra lang tayo. Sa front camera, yan, ito yung rear camera. Sa front camera, ito po yung makikita natin. Oh, napakalinaw niyan, ha. Tingnan mo yan. Yan. Para bumalik tayo sa doon sa settings, hold and press natin yung select, yung mode. Yan. Babalik tayo diyan. Then select natin, ito yung rear camera. Dito sa rear camera, yan, ito po yung makita natin. Napakalinaw. Si Santa Claus, oh, nakasilip pa. Okay? Yan. Then back. Yan. Dito naman sa DVR playback, yan. Ang makikita naman natin dyan ay yung mga recorded video natin harap at likod ng inyong camera sa Zontes 400G. Sa front camera playback, tingnan natin kung meron ng recorded. Yan, meron na pong dalawa. Ngayon, paano mo maipi-play yan? So, ang nangyayari dyan, kasi kahit anong galaw natin dito sa button na to, parang nagse-select lang siya. Ang gagawin natin, para ma-play mo yan, hold and press mo itong set. At yan na po yung recorded video sa front camera. Alright, no? Ang ganda ng features na ito, no? Hindi mo na kailangan bumili ng navigation or navigator na may kasamang camera. No? Kaya ako, napapaisip ako kung bibili pa ako ng navigator or navigation na sa online, no? So ako, nag-iisip ako kung yun ang bibiling ko o magsa-cellphone na lang ako. Kasi since meron naman tayong camera front and back, mukhang hindi na natin kailangan. So mukhang bibili na lang ako ng phone na IP67 na dust and water resistance para kahit umulan man o umaraw ay magagamit pa rin natin yung camera. Itong camera pala natin, iPhone 6 Plus. Kauna-unahang iPhone natin. Hindi natin magagamit to sa pag-drive natin kay Zontes 400G dahil hindi naman ito waterproof or water resistant. Masisira lang talaga ito. So, ang gagawin natin, since bibili na lang ako, since yun ang nagiging number 1 plan natin, ang gagawin natin, bibili na tayo ng phone holder na maganda. Actually, meron na ako nakita na phone holder. Tingin ko na magagamit natin yon. Tingin ko na safe naman. Then, bibili na lang ako ng clamp dito na para hindi manakaw. Kasi ito mukhang madadali tayo dito. So, ang gagawin natin yung clamp na lang ang bibili natin. Na with 25 mm or 1-inch ball para sakto sa double thread na ating nabili. Okay, so moving forward ulit tayo. So pag-uusapan pa natin kung ano yung meron kay Zontes 400G na display. Okay, ito yung rear camera. No? So ituloy lang natin. No? Ito yung rear camera. Tignan natin kung ano ba siya. Ayan, so nagtutuloy-tuloy na siya. No? Rear camera, okay.
So, makikita nyo, 1 minute po yan, no? 1 minute. Okay, 1 minute, 1 minute. Ang linaw. Ang linaw, no? Ang linaw. Sa photos, tignan natin kung meron. Wala. So, hindi ko lang alam kung paano mag-take ng photos using these buttons. Yan, dito naman sa riding control. So, dito natin makikita yung ABS, yung pag-turn off at pag-turn on ng ABS. Okay? Dito, yan. Pag gusto mong i-turn on yung front at rear ng ABS ng Zontes 400G mo, ay, yan, pipiliin mo lang yan. Turned on. Then, kapag i-off mo yung ABS, ito, only rear o yung likuran lamang ng gulong yung pwede nating i-off na ABS kay Zontes 400G. Pag select mo yan, enter, yan, ibig sabihin yan, naka-turn off na yung inyong ABS sa likuran, no? Ngayon, ita-turn on natin. So, kailangan kasi natin i-turn on kasi hindi naman tayo mag-adventure. Yan, pag gusto nyo mag-adventure or sa mga off-road, may mga activities kayo, yan, i-off nyo yung ABS nyo sa likuran nyo. So, ngayon, ibabalik lang natin, no, yung ABS natin sa likod. Yan, pag turn on, automatic kasama yung harapan. Yan. So, ibig sabihin, naka-turned on na yung ating ABS sa likod at harapan. Alright, so yan, napag-usapan na po natin lahat ng mga menus dito sa ating Zontes 400G. Ito yung settings, yung interface, informations, DVR, at ride control. Okay? So, ang gagawin lang natin, dito pala may nakalimutan pala ako sa DVR. Okay, no? Yan, makita nyo, start recording at stop recording. Yan, no? Ang pagkakasabi, no, kasi hindi pa natin nasusubukan, yung start recording, yan, pag bumabiyahe natin, okay yan. Pag once na-off na yung engine, so totally off na, no? Automatic, yung recording mo, ma-off na rin. Pag start mo lang engine ulit ng makina, kailangan mong start yung recording para magsimulang mag-record yung inyong camera sa harapan at sa likuran. Yan lang po, kakwentuhan. That's all, kakwentuhan. So, yan, sana may natutunan kayo, no? Dito sa ating TFT color display, pag pumunta kayo sa any branch ng Bristol, at least alam nyo na sa pagkalikot ng TFT color display ng mga Zontes, no? At okay, ito yung ating yung modified crossbar windshield, at ito yung ating mga borloloy, no, yung 360 cam at yung cellphone. So ito yung temporary navigator. So papalitan natin yan. So hindi na tayo bibili ng navigation natin na mga nakikita natin sa mga online, tulad ng AOOCII, CarPride, at kung ano na pang mga nakita nating navigator o navigation. Okay na tayo sa phone, no? So actually, medyo 80% pa lang yung ating desisyon na phone yung gagamitin natin. Yan, ito, mukhang okay naman. So, yan, bibili na lang tayo ng clamp dito, yung ini-screw para hindi madaling tanggalin. So, at least kung makukuha nila, mahirapan pa sila. Yan, kasi dito, sandali lang to. Kuha ka agad yan. Hanggang dito na lang muna tayo pansamantala, kakwento, no? Sana mayroon tayong napulot na kahit paano, no? So, aminin ko man ay hindi talaga tayo masyadong magaling sa pagsalita sa inyo, no? Okay, so hanggang sa makakaya ko, talagang ginagawa naman natin ng paraan. Hindi totoo yan. Alright, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, kakwentuhan, no? Makikisuyo lang po tayo. Please subscribe to my channel, si Pepe at ang kwento.